Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pakiramdam ko nga nun parang guguho na yung mundo ko eh. Parang sobrang tagal nga nung oras akala ko hindi ko na makikita pa yung anak ko. Siguro naman pinalayas mo na yung babaeng yun. Hindi naman. Alam kong magandang intensyon niya. Hindi tama na tanggalin ko siya sa trabaho. Anong sabi ni Fedra? Pero senyora, si Senyor Fernando Jose naiintindihan niya ako at hindi niya ako tatanggalin. Sobrang bait niya kasi kaya ganon. Pero ako hindi ako papayag na hayaan lang yung mga nangyari kanina. Gusto kong umalis ka na ngayon din. Maawa po kayo, senyora. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Nangangako kung hindi ko na uulitin na nangyari. Hindi na po mauulit. Hindi. Nakapagdesisyon na ako at hindi mo na mababago yon. Hakutin mo na yung gamit mo at umalis ka ngayon din. Umalis ka na! Huwag mo sabihin kay Luz Maria na ako yung nagsabi pero tumigil na siya sa pagpunta dahil sabi niya parang wala ka raw pakialam. Mabuti. Mas mabuti pa ang umiwas na lang siya. Doon na lang niya ibigay sa iba yung atensyon niya. Ang problema kasi, wala siyang ibang gusto kundi ikaw. At isa pa alam naman niyang wala na kayo ni Fedra. Kaya naman gusto niya ring subukan. Hindi ko naman gusto si Fedra. Hindi ko lang talaga makalimutan si Rosalinda. Kahit pa mukhang hindi na niya ako mahal. Hindi ko pa rin maintindihan ko bakit ako pinalayas ni senyora. Kahit na ipiniliwanag ko na sa kanya na wala akong masamang intensyon. Alam mo naman ugali ng mga amo, di ba? Hindi sila naghahanap ng may kasalanan kundi ng pagbubuntungan. At saka sobrang takot na takot kaya sila sa nangyari kanina. Hindi ko na kaya, sobrang nag-aalala ko. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ay, makinig ka kay Asunsyon. Hindi pwedeng ganito. Pakiramdam ko may masama talagang nangyari sa kanya. Ay, Diyos ko, tulungan mo ako. Tulungan mo po ako. Berta! Berta! Grabe talaga. Sobrang hirap ng sitwasyon ni Soledad sa kanila. Buti umalis na tayo, Roy. Ay, pareho tayo ng iniisip. Buti na lang talaga. At umalis na tayo doon sa bahay niya. Oo naman. Kasi kung hindi, mapapansin niya lang na sobrang nag-aalala rin tayo katulad niya. Naku, ano kayang nangyari kay Rosalinda? Ay, medyo gabi na rin. Dapat nandito na siya. Kala ko darating siya sa tamang oras para makapasok sa teatro o makapasok sa trabaho gaya gabi-gabi. Pero ayan, wala pa rin. Naku, teka dahil dyan. Ano na kayang pwede nating gawin? Tara na sa kanto, tumawag tayo sa 911. Kung na-aksidente man siya o may nangyari sa kanya, sigurado ko makakarating ang balita doon. Tara na, tara na. Sigurado ka ba, Ramiro? Alam ko mapagkakatiwalaan kita. Huwag kang mag-alala dahil marunong naman akong tumanaw ng utang na loob sa kaibigan. Ibibigay ko na lang mamaya. Sige, ingat. Tagumpay yung plano natin. Hindi na tayo gagalawin pa ng bruhang si Berta. Ang iniisip ko lang talaga ngayon, ano ang sasabihin ko kapag may nagtanong tungkol sa kanya? Madali lang yan. Sabihin mo nag-away kayo. At kung gusto niyang umalis, edi umalis siya. Tama ka naman dyan. Pagmumukain kong umalis siya nang wala man lang siyang pasabi sa akin. Pero dapat wala na din ang mga gamit niya dito. Ako nang bahala dyan. Sanay naman na akong mawala ang mga babaeng sagabal sa mga plano ko sa buhay. Teka, sino naman yung tinutukoy mo? Huwag mo nang alamin pa yon. Alam ko ang kwento ko. Wala ngang kaduda-duda ang galingan ng samahan nating dalawa. Sa lahat ng aspeto. Ano ba kasi talaga ang lagay ni Berta ngayon, Doktor? Hanggang ngayon, tinitignan pa rin namin siya. Pero sigurado ako ngayon na bali ang dalawang paa niya. Anong ibig sabihin nun? Hindi na ba siya makakalakad uli? Hindi pa natin yan masasabi sa ngayon. Pero ang mahalaga, maswerte ka at ligtas ang kaibigan mo sa kahit ano pang peligro.
Mula nung nakilala kita, nakuha mo na agad ang atensyon ko. Nakuha mo rin talaga ang atensyon ko. Linawin ko lang na kahit mukhang matapang ako at may pagkabarumbado, hindi ako isang kriminal na tao at kung ano pa man yan. Ang totoo, sobrang nag-aalala talaga ako dati sa mga ginagawa mo. Alam ko dahil sa mga ginagawa ko at kilos ko, madaming naniniwalang masama akong klase ng tao o mas malala pa doon. Si Valeria, sigurado akong siya yung gustong magpapatay sa akin. Mas mabuting isipin ni Valeria na patay ka na. Yun lang ang tanging paraan para maging ligtas ka. Rosalinda.